It means kailangan nyo talaga ito na i-forward ang inyong kukuha kayo ng health insurance sa kanilang You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, I'm going to share about requirements sa pagkuha ng Turkish visa. But before we start, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Dahil nag-post ako doon sa community ko about sa mga na-approve from Saudi to Turkey. And of course, meron din tayo na from Dubai to Turkey. And meron din tayo na from Kuwait to Turkey. So, ito guys, kumbaga, nag-stop ako ng vlog for 2 weeks, I think 2 weeks or like that, or 3 weeks. Kasi, alam nyo guys, mayroon akong depression. So, parang minsan, kailangan din natin ng time para sa sarili natin at para hindi tayo matuluyang mabaliw. So, ayan guys, but for this time, I hope na mapanood ninyo ito ng full para na maintindihan ninyo ng maayos ang aking mga explanation at para hindi tayo paulit-ulit na naman na parang sirang plaka. So, para hindi na rin kayo panay tanong sa akin at saka maintindihan ninyo ng maayos. So, ito guys, tourist, mandatory documents to apply for Turkey visa in KSA. So, number 1, checklist should be download and sign. So, mayroon kayong, ano tawag dito, yung parang checklist ninyo, yung form na i-download ninyo at saka pepermahan ninyo. So, number 2, original passport with minimum 6 months validity and 1 photocopy of all relevant passport pages, data page, pages with previous visa, etc. Mandatory. So, it means guys, mandatory, kailangan ninyo talaga itong i-forward. Ayan. So, number 3, previously obtained Turkey or Schengen UK, USA visa copies if any. So, sa number 3 guys, if meron kayong obtained Turkey visa or meron kayong Schengen visa or UK visa or USA visa copies, kung meron kayo guys, isali din ninyo yan sa inyong na-i-forward na documents. Pero kung wala naman kayong ganyan guys, it's okay, hindi kailangan kasi hindi naman nakalagay dito na mandatory talaga. Ayan, so number 4, original and colorful copy of ICAMA which is valid at least 3 months. Ayan, so ang valid ng ID ninyo guys na ICAMA, valid at least 3 months siya. And then Saudi Arabian residence permit and exit. Ayan, so yung inyong mga documents, enter and exit, yung mga ID ninyo, kailangan hindi expired, kailangan may 3 months pa siyang allowance na hindi pa siya expired guys, ha? Saudi Arabian residence permit and exit, re-entry visa for Saudi Arabia covering the entire requested visa validity mandatory. So ito guys, mandatory talaga. It means kailangan nyo talaga ito na i-forward ang inyong Saudi Arabian residence permit or ang inyong working permit. Ang inyong ICAMA dapat valid siya ng 3 months at saka yung inyong re-entry visa for Saudi. Kumbaga yung inyong visa pagpasok at paglabas ninyo sa bansa ng Saudi or bansa ng Dubai or sa Kuwait, yung mga papilis ninyo or mga paperworks ninyo kung nagtatrabaho kayo sa Arab country. Ayan, so and then number 4, number 5 na pala tayo guys, 2 biometric photographs, 5x5 size, white background, and not older than 6 months, mandatory. So, kailangan ninyo guys mag-forward ng 2 biometric photographs. Ang size niya is 5
by 5. So, ayan guys. Anyway guys, ilalagay ko lang dito sa screen ko ang requirements para ma-copy ninyo at maintindihan ninyo ng maayos, no? Pero binabasa ko ngayon at saka i-explain para na maintindihan ninyo ng maayos din. So, number 6 guys, insurance policy for a valid travel and health insurance for Turkey with minimum coverage of USD 60,000 USD for medical expenses, COVID-19 coverage, mandatory. So, ayan guys, so ito ang sinasabi niya. And then, important note, it is recommended to use travel health insurance in our offices. It is under guarantee of of Ministry of Health in Turkey. So, ayan guys, sa number 6 guys, sa number 6, kailangan talaga na may travel insurance kayo. Hindi pwede na wala. Kailangan mayroon kayong travel insurance na worth 60,000 USD. I mean, hindi ito worth na iyan ang babayaran ninyo ha. Kumbaga, if may ma-accident kayo, cover niya is like 60,000 USD, yung kayang bayaran ng inyong travel insurance. Na kung ano mangyari sa inyo, kaya niyang bayaran ang $60,000. Ayan, so ang important note niya dito guys ay it is recommended to use travel health insurance in our office. So recommended nila guys na kukuha kayo ng health insurance sa kanilang office mismo. So ibig sabihin guys, hindi na kayo mahirapan magsalaset, mapunta sa kung saan-saan, kung saan kayo kukuha ng inyong travel insurance, ng inyong health insurance, kasi meron naman pala sila sa office nila. So, ayan guys, number 7, letter from local employer stating qualification, salary, and start date of employment attested by Chamber of Commerce or translated trade license if self-employed mandatory. Ayan. Ayan guys, pasensya na guys, medyo yung pagbasa ka, sobrang liit niya guys, sobrang liit. Tingnan nyo guys, sobrang liit niya. So, kaya hindi ko masyadong maano siya. So, ayan na guys, no, number 7. Kailangan mayroon kayong letter sa inyong employer stating qualification, salary, yung salary ninyo guys, and start date of employment, kung kailan kayo nag-start, kailan kayo mag-end. Kumbaga, in short, working contract ninyo, no? Kasi doon makikita yung kung kailan kayo mag-start, kailan kayo mag-end, yung salary ninyo, yan, yung nyo, ganyan na mga papers. So, ibig sabihin, in short, siguro ang inyong working contract sa inyong employer. Ayan, so, and then, kailangan guys pala, naka-translate siya, yan, by Chamber, employment attested by Chamber of Commerce or translated trade license if self-employed. Pag self-employed ka pala mga inday, mga CC, kailangan meron kayong attested by Chamber of Commerce or translated trade license if self-employed. Ay nako, hindi ko to maintindihan. Ako guys, hindi ko to maintindihan. Basta meron kayong papers guys na kumbaga contract ninyo. So kung for example self-employed kayo, kung baga masabi natin self-employed, mayroon kayong business, no? Mayroon kayong business siguro, no? So kukuha kayo ng letter doon sa sa may Chamber of Commerce or translated trade license. Ayan. Kumbaga sa atin pa BIR or tax, mga ganun. So number 8 na tayo guys. Up to application date, original personal bank account statement for the last 3 months, original stamped by bank ATM card copy. The current bank balance should cover all the expenses in Turkey. Mandatory. Ayan. So ito guys, very important kasi mandatory talaga siya. Kailangan guys, meron kayong statement of bank account at least 3 months. Original stamp. Kailangan guys, may stamp talaga siya.
At saka kung mayroon siyang ATM card, kailangan ipakopya ninyo yung ATM card. Ibig sabihin na ATM card copy, ipa-xerox ninyo ay yung inyong ATM card. Alay, nangala yung pa ako. Ano ba yun? Ay, Diyos ko Lord. Wala kasi akong mic guys, so kailangan ilapit ko yung bunganga ko dito sa cellphone. Dahil nasira yung mic ko, ewan ko ganun-ganun siya. Wala pa tayong pambili, wala tayong sahod. Ay, kakalokang buhay. Ayan. So, asahan na tayo. Ayan. So, about sa bank account, guys. Ayan. So, kailangan may ano siya, balance should cover all the expenses. Ayan, in Turkey. Ayan. So, number 9, unconfirmed flight ticket or flight reservation, including return flight mandatory. So, unconfirmed. So, ibig sabihin, guys, booking pa lang siya. Hindi pa siya confirmed ticket na kukunin na ninyo talaga, na binayaran nyo talaga, booking pa lang siya, or flight reservation including return ticket. So it means guys, back and forth, hindi one way, hindi yung papunta lang dito sa Turkey, no? Kailangan back and forth, papunta dito at pabalik sa Saudi or sa Dubai or sa Kuwait kung saan kayo nagtatrabaho. Ayan, so and then, number 10, unconfirmed hotel reservation or proof of accommodation in Turkey. So, ayan guys, so kailangan din na mayroon kayong unconfirmed hotel reservation. Ibig sabihin, booking reservation ninyo sa hotel dito sa Turkey. Okay, ito ang kumatingin ko. Ito guys, laging tinatanong nila sa akin. Okay, dito naman tayo mag-explain. Bakit kailangan pa ng hotel booking dahil ang pupunta naman ninyo dito ay fiancé ninyo. So, it means in short, kay fiancé nyo kayo titira. Yes. So, bakit kailangan pa ninyo kumuha ng hotel booking reservation? Kasi guys, ang Turkey, although na ano na siya, Europe country, nakapasok na European, kumbaga Euro-Asia na yung Turkey, pero guys, Turkey is a Muslim country. It's still a Muslim country. So, ibig sabihin guys, kung nandyan kayo sa Saudi, sa Dubai, sa Arab, di ba alam na ninyo yan guys, na once na Muslim, hindi pa pwede mag-live-in ang magnobyo, hindi pa pwede mag-live-in kung hindi pa sila kasal. Kasi guys, ang ano kasi sa Muslim, which is na ano tawag dito, inaalagaan nila yung dignidad ng isang babae. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng galawin, hindi kayo pwedeng mag-live-in kung hindi pa talaga kayo kasal. So, kung kasi guys, pag once na syempre nag-live-in kayo, mabuntis, walang tatay, hindi rin pwede dito. Kumbaga, nakakahiya sa kanila, sa pamilya ng buong babae pag nabuntis tapos hindi pa sila kasal. So parang kumbaga you're super down na kung titingnan ka ng isang tao dito. So basta guys, ang Turkey ay Muslim country, bawal mag-live-in pag hindi pa kasal, bawal mag-siping pag hindi pa kasal. So, please, kumuha kayo ng hotel reservation ninyo dahil isa ito sa mga nagpapabagsak sa inyo sa visa ninyo. At saka especially guys, sa mga tourist pa lang, tourist visa, kailangan talaga na ang ticket ninyo ay back and forth, hindi lang one way. So, ayan, usually guys, sa mga nakausap ko na sinusunod naman ang lahat ng mga sinasabi ko sa vlog ko, ayan, lahat naman sila approve, pero mayroon talaga sa out of 10, 3 talaga ang mga titigas ng ulo. Ay, buhay. So, number 11 na tayo. If the applicant is under 18, a notarized consent letter from both of parents. Even in case of divorce, both of parents need to provide a notarized consent letter containing their authorization to the person who will accompany the minor is required. Ayan, sa mga minor pa,
na mag-travel, kailangan ninyo ng parents consent. Kahit divorce pa yung parents ninyo, kailangan ninyo kumuha ng parents consent sa nanay mo, kailangan mo kumuha ng parents consent sa tatay mo. So, para na ano nila yung tawag dito, yung magdala sa'yo dito ayan, ano ba tawag dito? Yung i-authorize nila yung maging kasama mo mag-travel papunta dito sa Turkey. Ayan. So, number 12, school registration letter for the current academic year, only family application. Ayan. So, ayan guys, so kung nag-aaral ka pa, school registration letter for the current academic year. Ayan, so only guys, family application. And number 30 naman guys, national address in Saudi Arabia mandatory. So ang inyong address sa Turkey, sa may sa Saudi. So kumbaga kung nangamuhan ka, si amo mo nito ang kukuha ng inyong registered address. So, si amo mo na to dapat ang kukuha. And then number 14 guys, COVID-19 vaccination certificate. Ayan guys, so ito lagi ang sinasabi ko, COVID-19 vaccination certificate. Although, sa Philippines guys, wala itong nakalagay. Pero pag enter mo dito sa Turkey, meron talaga na, tatanungin ka. So, kailangan ninyo be ready sa inyong COVID-19 certificate. And number 15, applicants from Sudan have to produce NOC certificate from Sudan Embassy, mandatory. So ito guys, kung taga-Sudan ka, kung applicants from Sudan, kailangan mo mag-produce ng NOC certificate from Sudan Embassy. So pupunta ka doon sa Sudan Embassy, hingi ka doon ng NOC certificate. Number 16, marriage certificate if married ka. Kumbaga kung married ka sa Saudi, meron kang marriage certificate doon, kukunin mo. At saka, forward din sa kanila. If previously resided besides Turkey, residency documents. So, kung meron kang, tawag dito, another residence permit or naka-reside ka in the another place na malapit dito sa Turkey, like for example, sa Greece or, kung saan ang malapit dito, kung meron ka, pwede mo na rin siyang i-forward as supporting documents. Ayan. And then, number 18, documents of properties in KSA belonging to the person, title, deed, license, etc. if any. So, ito guys, parang hindi na siya talaga importante kasi hindi ka naman taga-Saudi talaga. You're just working there. So, para ito sa mga taga-Saudi na mga peoples, sa mga Arab people na talaga to. So, and then number 19, documents of properties in Turkey belong to the person. Ayan, so, hindi na rin naman kailangan dahil wala ka naman properties dito sa Turkey. So, bank account statements in Turkey if any. So, bank account in statements, hindi mo naman kailangan na ito guys dahil hindi ka pa naman nakapunta dito. So, paano ka magkaroon ng bank account dito sa Turkey? So, and the number 21, if dual citizen, the relevant documents. So, kung if dual citizen ka, for example, citizen ka ng Saudi na, tapos citizen ka ng Philippines, so kunyari dual, so pwede mo siyang pwede mo siyang i-forward. For example, dito napapasok sa atin ang certificate of retention, at saka dito na rin papasok yung both IDs or passport ninyo na copy. Yan. So, forward niyo. And then, number 22, invitation from Turkish citizen in Turkey, if any. So, kung in-invite ka ng inyong fiancé, ng boyfriend mo, so, kailangan niya mag-forward ng invitation letter. Ayan. So, kailangan niya ng invitation letter. I-forward, i-send niya yung invitation letter, kumbaga original from Turkey to Saudi, ibig sabihin ipakargo niya, papunta sa Saudi, papunta sa Arab, papunta sa Kuwait, yung invitation letter niya. Ayan. So, and then, number 23, if previously resided in Turkey, residency documents. So, kung naka-reside ka na dito sa Turkey at kung meron ka residence permit, so, ayan, i-forward mo rin yung residence permit. Ayan, visa fee and gateway service fee. So, number 24 na siya, guys. Visa fee and gateway service fee. So, dito hindi nila nilagay
kung how much ang babayaran na visa. Ayan, so ito guys ang mga requirements. So please screenshot or copy what I said para na maintindihan ninyo. Ayan guys, so sabi niya sa akin, yan lang pala ang requirements ko sa pag-apply ng visa, sis. Yang mandatory lang, pero ang 12 to 15 di na kasali. Yes, kasi para na to siya sa mga citizen ng Arab country like Saudi, kasi sa Saudi siya nag-apply. So, para na to sa kanila. And then, dinagdag ko lang ang bank statement ng amo ko, ID niya at copy ng ATM ng amo ko. Siya kasi sponsor ko, kaya dapat kasama sa visa office. Yes, that's true. So, 6 days lang, approve na. Ayan. At nasa Riyadh pala ako sis ngayon. Ayan, sabi niya. So, she's from Riyadh. Ayan. Pag sa labas mag-work, self-employed, di na kailangan ng sponsor. Pero gaya ko na nasa bahay nag-work, household worker, dapat sponsor ang ng amo. Ayan guys, so kung nag-work kayo sa Arab country, kailangan pala guys, damayin si amo. Kakaloka. Dinamay pa talaga si amo. So, ayan guys, damayin ninyo si amo ninyo kasi kailangan ninyo ng address ninyo, kailangan nyo ng address sa inyong place kung saan ka nag-work, tsaka yung statement ng bank account ng amo mo, yung ATM niya. Ayan, so kailangan damayin nyo talaga si amo nyo guys para ma-approve. Kasi sa kanya guys, 6 days lang na-approve. Actually guys, 6 days, mahaba na nga to. Yung meron ako nakausap guys, 3 days lang na-approve na siya. Basta damayin nyo na lang si amo nyo guys ha, para solid ang inyong papers. Ayan. So guys, may share pa ako sa inyo na steps at saka ito naman guys is Filipino siya, and then nandito siya sa Turkey, tapos yung asawa niya is nasa Arab country. Kailangan niya na kumbaga matagal na silang hindi nagkikita kasi they are both working. So gusto niya na talaga na papuntahin yung asawa niya dito, even though kahit na tourist visa lang. So ito na sila guys, agent, unlike before na pupunta talaga kayo ng Turkish embassy. So ang sabi dito sa akin guys ni kuya is, sabi ko sa kanya, nag-check po daw si Mrs. niya sa Riyadh Embassy. Tapos, yung sabi naman ng Riyadh Embassy doon, sabi niya sa agent po siya ipinasa. Ayan, so sa agent. Yung name ng agent guys, na nila doon sa Riyadh is Gateway. Doon daw po nagpa-process about visa. So, Gateway po name nung agency sa Riyadh. Pero usually guys, ang pag-apply ng Turkish visa guys, hindi na doon sa Turkish embassy mismo, na mayroon na talaga silang agent. Like sa Philippines guys, meron silang agent TR. So dito naman guys sa Riyadh, ang tinatawag nila ay meron silang gateway. So, ang gawin nyo guys, once na i-forward ninyo itong first unang steps nyo, i-collect ninyo itong lahat ng mga requirements. So, ayan. So, sabi ni kuya, ayan, so, kumuha siya dito ng ang kinuha ni kuya dito sa Turkey is, of course, the same lang naman ang requirements sa sponsor, invitation letter, statement of bank account, at saka yung residence permit niya or pag Turkish national na, kimlik, at tsaka yung kung saan siya nakatira. Ayan, so same lang guys ang requirements ng sponsored dito sa sa Philippines. So ang pag napadala na guys sa inyo yung tawag dito, yung invitation letter, pag napadala na sa inyo, so ilalagay na ninyo lahat yan sa inyong documents at saka i-forward na ninyo doon sa gateway, sa agent ng Turkish embassy, sa gateway na ninyo guys i-forward. Ayan, so guys,
I hope guys na nakatulong ako sa inyo. Ayan, pahaba ng aking video. Baka magsawa na naman kayo. Pero nasa inyo na rin yan guys. This is for your own good. So I hope na matapos ninyo at naintindihan ninyo ang aking explanation. At sa mga may katanungan pa, please guys, huwag kayo mag-comment. Kung for example, tinatanong ninyo ako guys, gusto nyo ako ang sasagot ng inyong question, please huwag kayo mag-comment under sa comment ng nag-comment dahil hindi ko na siya makikita. Kumbaga maano siya, matatambakan ba, maanuhan ng mga comments. So hindi ko siya makita. So mahirapan ako. So kung gusto ninyo at kung may tanong kayo sa akin, please mag-write comment kayo. Hindi kayo mag-reply sa comment ng iba. Okay? Kasi hindi ko makikita. Kumbaga hindi na siya masyadong nag-notify sa akin. Hindi siya nag-notify. So hindi ko makita yung mga comments ninyo. Ayan guys, until here na lang muna guys. Time check is 4 a.m. My God, para akong aswang. Tapos tulog na naman ako guys until 12 midnight. Until 12 noon tulog ako. Kasi iba rin yung ng mga anak ko. Pinilit ko nga lang sila guys na matulog by 12. Siguro kung hindi, nako until 2 a.m. gising pa mga yun. Ayan guys, so i-volume up lang ninyo, pagpasensyahan lang ninyo kasi medyo low na yung voice ko dahil nga tulog pa yung mga tao. Ako matutulog pa lang. Ayan, so guys, thank you so much for everything sa mga comments ninyo at saka sa mga tanong ninyo. Sorry kung hindi ko kayo ma-replyan agad-agad isa-isa kasi sobrang napaka-busy ni Inday with 2 kids, no? So, ayan. And please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Bye-bye! See you in my next vlog!